Siya ay inosente. Dad, mamamatay na ba tayo? Hindi pa ako kasal. Sorry, hindi ko talaga napigilan. Hindi pwedeng magpakasal ang kapatid mo. Sobrang saya mo. Hindi, kuya. Pagdating natin sa Western Regions, malalaman natin kung gaano kagaling ang kapatid mo. Paano kung bibigyan kita ng isa-zero asawa? Ang dati kong buhay ay trabahong magsasaka. Ako ang namamahala sa pamamahala sa mata ng ibang tao. Ang disyerto na ito ay walang halaga. Sa aking paningin, iyon ay isang kayamanan. Talaga? Huwag kang magsinungaling sa akin. Bastard. Anong oras na? Iniisip mo pa rin ba ang mga bagay na ito? Iha, tingnan mo itong madrasta. Kailan niya ito ayusin para kay tatay? Walang problema, ako na ang bahala. Naku, itong pamilyang Shen ay natatakot na mabaliw ng Western Regions. Bilisan mo. Walang mag-aalaga sa'yo kung mamatay ka sa kalsada. Sir, ang aking ama ay namamatay. Maaari mo ba akong bigyan ng tubig? Gusto mo ng tubig? Mayroon ka bang isang onsa ng pilak? Mamamatay na ako. Iyan ang ating lupain. Cut the crap. Pumasok ka. Pinapatay tayo nito. Kuya, huwag kang mag-alala, may paraan ako. Ang lason ay malakas, ito ay mabawasan ng lason, at magkakaroon ng isang lihim na ilog sa ilalim ng lupa tatlo. Ate, ano bang sinasabi mo? Kuya, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi tayo mamamatay. Sinabi ni Master Zhao na ang lugar na ito ay kulang sa tubig. Hanggat gusto mo ng tubig, kailangan mong magbayad. Kailangan nating magbayad para sa tubig. Ninakawan na tayo. Paano ka namin mabibigyan ng pera? Wala kang pera. Fine, bibigyan kita ng magandang paraan. As long as you sign this contract, you can dig for 30 years in Cuyao. Itatago kitang busog. Tayo mismo ang mag-iisip nito. Kung maglakas loob kang lumapit at maghanap ng saa, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa'yo. Si Miss Ganjin ay nasa masamang kalooban. Ang armory na ito ay 100 milya ang layo, saan ka makakakuha ng tubig? Kung walang tubig, patay ang tatay mo ngayong gabi. Sinong may sabing walang tubig? Zhao Hu, nangangahas ka bang makipag-deal sa akin? Gusto ko lang maghukay ng tubig. Hindi mo na kailangan pang puntahan at guluhin ako. Naglakas loob ka bang pumirma? Paano kung hindi mo ito mahukay? Kung hindi natin mahuhukay, hahayaan na lang natin ang pamilya. Ate, sigurado ka ba talaga? Kapatid, tumingin ka sa lupa. Ang kulay ay mas madilim kaysa sa mayroong ilang mga kristal na nagbabawas ng asin sa ibabaw. Ibig sabihin may tubig sa lupa. Huwag kang mag-alala. Baliw ba ang babaeng ito? Batay sa aking karanasan sa susunod na tindahan, ang tubig ay nasa ilalim mismo ng aking mga paa. Nahukay mo ba ito? Sige, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Bukas ng umaga, dapat kang pumunta sa Cuyao. Tubig. Ito ay tubig. Tubig. Ito ay tubig. Paano ito posible? Ama, may tubig. Uminom ng kaunti. Ito ay mapait at mapait. Hindi ko ito inumin. Ito ay mapait na tubig. Matatay ka kung inumin mo ito. Ang tubig na ito ay mataas sa kalorik na nilalaman, ngunit hindi ito patay na tubig. Hanggat sinasala mo ito, maaari mo itong inumin. Nahukay mo ang tubig na may lason. Tubig ito. Ikaw na mismo nagsabi. Lumalabas ang tubig bago magdilim. Ano ito? Tubig. Miss Shen, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Ano ang pagmamadali? Ano pa ang gusto mo? Ang mga salita sa papel ay nagsasabi na ang tubig ay lumalabas sa lupa. Amin yung tubig na pwedeng inumin. Lumabas na ang tubig. Ang natitira ay paglilinis lamang. Masyado ka bang balisa? Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Bibigyan kita ng isang oras. Kukuha ako agad ng tubig. Kuya, punta ka kay Cuyao at hukayin mo ang basurang uling. Pumunta sa silangang Pampang at hukayin ang buhangin. Ate, nandito na lahat. Ano ang gagawin mo? Gumawa ng filter. Una, ikalat ang sirang bato, pagkatapos ay ikalat ang magaspang na buhangin. Maglagay ng uling sa ibabaw. Pipigilan ng layer ng filter ang mata at ang magazine. Ano ang filter na ito? Nakita ko lang ito sa mga sinaunang libro. Ang uling ay detoxified, ang magaspang na buhangin ay sinala, ang sirang bato ay nababad. Tagumpay.
Itong maliit na tubig lang. Ano ang punto? Tama na ang inumin ng tatay ko. Sapat na para tumahimik ka. Sino ang nakakaalam kung maaari itong lasing? Ito ay isang pagbabago ng kulay. Hindi ka ba naniniwala dito? Tikman mo muna. Ito. Pwede talaga itong lasing. Master Zhao, pwede talaga itong lasing. Maswerte ka. 8. Hinukay ko ang tubig. Maaari itong lasing. Dapat matupad ang taya sa papel. Master Zhao, nakasulat sa papel. Ayokong istorbohin ka. Pero may kondisyon ako. Ang paraan ng paghahanap ng tubig. Zhao Hu, alam ko kung ano ang gusto mo. Ang kakayahang makahanap ng tubig, hindi mo ito matutunan. Seryoso ka? Pero may kondisyon. Gusto kong magpadala ka ng 1 kilo ng butil sa pintuan ng lupa araw-araw. Hindi bababa 1 kilo. Deal. Aalamin ko ang iyong pamamaraan at pagkatapos ay ayusin ito sa'yo. Isa kang babae na pinaglalaruan ako. Master Zhao, kung alam ng batas ang tungkol dito, baka pwede tayong magbigay ng kontribusyon. Magbigay ng kontribusyon? Kung gayon, bakit kanya ang kontribusyon? Ngayong gabi, kumuha ka ng 2 tao para sirain ang mata ng tubig na yon. Ano ang kondisyon kung mawalan siya ng mata ng tubig? Nagmamakaawa siya sa akin. Hindi ba akin ang kwartong naghahanap ng tubig? Shen Qingzi, hindi mo ako matatalo. Bilisan mo. Punan ang buhangin pabalik at takpan ito ng bato. Weh! Shaxiawi. Who would you? Master, nandito kami dahil hiniling sa amin ni Master Zhao. Sinabi niya na ang mata ng tubig ay isang kriminal. Ang anak na babae ng kriminal ay nagbukas ng mata ng tubig. Na-report na ba siya sa gobyerno? Ang tubig ay ligtas. Kakausapin ko si Zhao Hu. Ito ay Hu Xiaowei, hindi maililigtas ng tubig na ito ang aking pamilya. Ang taong ito ay hindi isang kaaway. Pero hindi rin kaibigan. Kailangan nating ipakita sa kanya ang higit na halaga. Ate, ano yung iginuguhit mo? Ang mata ng tubig. Gamitin ang lagusan sa ilalim ng lupa dalhin ang tubig mula sa mataas hanggang sa mababa. Hindi na kailangang magdala ng tubig sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Ang tubig ay dadalo ng mag-isa. Nakikita ko noon ang supply ng tubig ng nakaraang dinastya sa silid aklatan ng bahay ng kabisera. May isang inabandunang kayamanan ng militar 3 milya ang layo. Ilang taon na akong kulang sa tubig. Kung makakakuha ako ng tubig doon, mapapatayo ko si Hu Xiaowei sa gilid namin. Hindi lamang iyon, ang kakulangan ng tubig ay isang bagay na buhay o kamatayan. Kung sino man ang makakalutas ng problemang ito, may karapatang magsalita. Dumating ka sa tamang oras. Shen Qingzi, iniulat ko ang iyong personal na investigasyon. Ayon sa batas, bawal ang daloy ng kriminal na gumalaw sa tubig. Dumating si Hu Xiaowei upang isil ang balon. Dumating ako upang siyasatin ang mga katotohanan. Kung talent ka talaga, gagawin ko ito ayon sa batas. Hu Xiaowei, mangyaring tingnan. Ano ito? Ang balon ng Kanner. Paraan ng inuming tubig sa ilalim ng lupa. Ay hindi sumasakop sa lupa, hindi natatakot na sumingaw, ngunit maaaring magamit sa taong may mahusay na katayuan. Paano mo malalaman ang kapangyarihan ng tubig? Ang aking pamilya ay nagpapatakbo ng hangganan sa loob ng maraming henerasyon. Bata pa lang ako nagbabasa na ako ng water system ng iba't ibang lugar. Hindi ito sikreto. Gaano katagal nawawala ang pag-aaksaya ng kayamanan ng militar? 3 taon. Kung makukuha ko ang tubig sa kayamanan ng militar sa loob ng 3 araw, tatakan pa ba ni Hu Xiaowei ang balon ko? 3 araw kung ang tubig ay umabot sa militar. Iulat ko ang iyong pag-atake bilang totoo. Kung hindi ka magtagumpay, paparusahan kita ayon sa batas. Gawin mo. Ang balon ay hindi kailangang masyadong malawak. Maaaring bumaba ang kalaban. Ang susi ay ang slope ng ligtas na pader. Bawat 10 hakbang, malayang dumadaloy ang tubig. Kapatid, ang pinakamahirap na bahagi ng balon ng umaga ay darating. Ang hirap pa naman ngayon. Ang balon ay nasa ilalim ng lupa. Kapag bumagsak, ito ay apoy. Umaagos ang tubig. Isang araw.
Kung maghukay ka ng isa pang 30 hakbang, makakarating ka sa pinagmumulan ng tubig. 28 hakbang, 29 hakbang. Isang hakbang pa. Makakarating ka sa pangalawang balon. Hindi, Liu Zakong. King Zai. Sagutin mo ako. King Zai. Bababa na ako ngayon. Tumigil ka. Mapapabilis mo lang ang pagtakas kung bababa ka. Paano ang kapatid ko? Hahanap tayo ng paraan ng magkasama. Lumabas ka. Hu Xiaowei, salamat. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Lumabas ka muna. King Zai. Nakadaan lang kami sa daanan. Nakalusot lang kami sa blockage. Makinig ka. Ginawa namin ito. 3 araw na kasunduan, ginawa namin ito. Magpapadala ako ng mag-igib ng tubig bukas. Iulat ko ang kredito ng pamilya Shen ngayon. Ang ikatlong hakbang, kunin ang kakampi. Susunod, dapat nating hayaang lumaki ang disyerto na ito. Lalabas na ang tubig. Lalabas na ang tubig. Napakatamis ng tubig. Mga kapatid, hindi natin kailangang mamatay. Ang isang anak na babae ng isang mayamang pamilya ay maaaring magdusa ng ganito. Minamaliit ko siya. Madam, tatandaan ko ang kabaitan ng ulan ngayon. Maaalala ko ang kabaitan ng ulan ngayon. Welcome ka. Simula ngayon, magiging bukas na sa ulan ang pamilya Shen. Poprotektahan ng hukbo ang tubig gamit ang batas militar. Hanggat ligtas ka, walang maaaring magdulot ng gulo. Sa sobrang bait mo, pwede mo ba akong ipahiram? Ano ang gusto mong hiramin? Ginto o tela? Kalahating henerasyon ng taon ng baboy. Ito ang Crown Prince na dinala dito 3 taon na ang nakakaraan. Nagtanim na ako ng binhi. Ano ang gusto mo sa basurang ito? Hanggat hindi ako namamatay, maaari kong hayaan silang lumaki. Gamit ang tubig at buto, magtatanim ako ng mga gulay sa susunod na stall. Gamit ang tubig at buto, magtatanim ako ng mga gulay sa susunod na stall. Magtanim ng gulay. Sa walang damo sa susunod na stall. Ang Tiyo Amutay, magtatanim ako ng mga gulay sa disyerto. Ang pamilya Shen, marunong kang maghanap ng tubig. Ngunit hindi mo alam ang lupain ng kanluran. Tignan mo ang mga puting bulaklak sa lupain. Ang mga puting bulaklak ay napakalason. Ang mga puting bulaklak ay napakalason. Ang mga puting bulaklak ay hindi lamang mga anak ng mayayaman. Lumaki man ang damo, mamamatay ito. Lumaki man ang damo, mamamatay ito. Ano ang itinanim mo? Ang hirap talaga. Napakataas ng lupa. Makinig ka sa akin. Huwag sayangin ang iyong enerhiya. Tiyo, patay na ang lupa. Buhay ang lalaki. Lilinisin ko. Kuya, kunin mo ang bakal na tulay. Sumunod ka sa akin. Ang lupa ay hindi kahit isang damo. Kaya mo ba talagang magtanim ng pagkain? Ate, kalimutan na natin. Kung makakain natin ng pagkain, makakain natin ito. Inaamin mo pa rin ang pagkatalo mo. Tingnan mo ito. Ang malaking miss ay naglalaro ng putik. Tinuturuan niya ang mga puting bulaklak na mamatay. Ito ay talagang isang kalamidad. Kung ang lupa ay maaaring magtanim ng mga gulay, isusulat ko ang aking pangalan. Tumigil ka. Bibigyan kita ng 3 araw.
Kung hindi ka makakapagtanim ng gulay sa loob ng 3 araw, babawiin ko ang May tubig oras at si Zhao sisingilin Chaye ko ang para presyo. makipag-usap dito. Bakit hindi ka bumalik at humingi ng tawad kay Lee? Ikaw. Okay, titignan ko kung paano ka mamatay sa loob ng 3 araw. Tara na. Kuya, huwag kang tumayo dyan. Sundin ang direksyon ng daloy ng tubig upang maghukay ng malalim na kanal. Ang tubig ay nasa. Bakit kailangan mong alisan ng tubig? Ito ay tinatawag na paraan ng paghuhugas ng tubig. Mabagal ang pagpuno ng tubig. Kung hindi mo mailabas ang tubig sa kanal, lupa ang gagamitin. Mas malalim ka. Hayaang dumaloy ang nakakalasong tubig. Tapos na ako. Ate, pwede ko na bang iwiwisik ang mga buto? Hindi. Ang lupang ito ay napollinated ng asin sa napakatagal na panahon. Walang nutrisyon. Ang mga buto ay mamamatay kung itinanim. Kung gayon saan tayo pupunta upang makakuha ng nutrisyon? Kuya, huwag kang magalit. Sumunod ka sa akin. Saan ka pupunta? Kunin mo ang binhi. Tingnan mo, pinalitan ni Eshen ang kanyang pangalan ng binhi. Dati siya ang unang talent. Ngayon siya ay isang. Mabuting binhi. Ang panlabas na shell ay masyadong matigas. Kailangan itong ibabad sa maligamgam na tubig upang maisulong ang paglaki ng binhi. Pagkatapos ay maaari itong lumabas sa lupa. Ate, kaya mo ba? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang mga buto. Hindi. Kung ang hamog na nagyelo ay bumagsak sa gabi, ang buto ay magyelo hanggang mamatay. Kapatid, ilagay ang lahat ng damo sa entablado. Halika dito. Ilang sinaunang armas mayroon ang babaeng ito? Shen Qingzi, dumating na ang 7 linya ng 3 langit. Ibigay ang pinagmumulan ng tubig. Ang buong pamilya ay nagsusuot ng mga kadena. Sumunod ka sa akin sa mapait na kampo upang magdusa ng kamatayan. Huwag magpumilit. Kung ang bukid ay makapagpapatubo ng berdeng buto, kakainin ko. Zhao Cha, maaari kang kumain ng kahit anong gusto mo. Huwag masyadong busog. Buksan ang iyong mga mata at tumingin. Buhay ako. Buhay talaga ako. Ang bukid ay tumubo ng berdeng dahon. Ito ang aming paraan ng pamumuhay. Zhao Cha, ang bukid ay tumubo ng berdeng dahon. Ang katotohanan ay yon. Basta masipag ka, makakaraos ka. Paano ito posible? Paano nga ba talaga lumaki ng buhay na bagay na akong aminin ang pagkataan na ito? Humihingi ako ng tawad sa harap ng buong kampo. Ako bulag ako. Pasensya na po. Ate, ang ganda mo talaga. Sa wakas ay may makakain na kami ngayong gabi. Anong kakainin? Ito ang pinakakaunting kayamanan sa gilid ng store. Kung pipiliin natin ang tama, kailangan natin itong palitan ng puting pansit at gamot para makaligtas ng buhay. God, may ganyang sariwang berdeng dahon sa gilid ng store. Saan ka nang galing, wild girl? How dare you steal food from here? Ito ang lupain ng 3 guro. Ang sinumang maglakas loob na magbenta ng gulay ng pribado ay naghahanap ng kamatayan. Ang praktikal. Ibigay ang lahat ng mga gulay at ang mga sikreto ng Khan's Ghost. Ililigtas ko ang iyong buhay. Ang 3 guro. Napakalaking biyaya. Ang balon at gulay na ito ay pinaghirapan ng aming buong pamilya. Hindi ko ibibigay sa inyo itong malalakas na magnanakaw. Isang solong sariwang berdeng gulay. Ang berdeng dahon ay lason. Ito ay magpapanatiling buhay sa iyo. Sa lalong madaling panahon maaari mong mapupuksa ang lid.
Mga kapatid, sirain niyo siya. Sana may pagbuhos ng laro. Habang akala ng lahat ay basura ang tropa natin. Kunin silang lahat. Kumuha ng one Aison. Mahal na Diyos. Napakasariwa nito. Ang mga kapatid sa kampo ay nangangailangan nito. Miss, impake ko lahat ng ulam mo ayon sa presyo ng pamilihan. Kukunin namin hanggat kaya namin. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Nasa amin pa ang natitira. Ate, hindi pa ako nakakakain ng pansit na ganito kasarap sa buhay ko. Kuya, dahan-dahan lang kumain. Ang mga magagandang araw ay darating pa. Maaari kang kumain ng puting pansit kasama ng pagkain mula sa silid. Hahayaan kitang kumain. Hanggat nahuhulog ang pulbos na ito. Tignan ko kung paano ka magbenta ng pagkain mo. Tubig. Dumating ka sa bahay ko sa kalagitnaan ng gabi para lasunin ang iyong ulo. Ang galing mo magtanggal ng ngipin. Kalokohan ka naman. Dumaan lang ako. How dare you attack the officers? Ang lakas ng loob mong magsalita kapag lalaki ka. Kuya, no need to talk nonsense. Ipadala na lang siya sa patrol camp. Sobrang sakit. Gusto niyang lasunin ang pinagmumula ng tubig. Buti na lang at naabutan namin siya at patay na siya. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Matibay ang ebidensya. Mahigpit ang batas. Miss Shen, pasensya na. Medyo nataranta ako. Handa akong pumunta sa patrol camp para maparusahan. Bumili ako ng pagkain mo. Mula ngayon, ikaw na ang matagal nang manggagawa ng aking pamilya. Hindi mo makukuha ang mga buto ng pamilya ko. Kunin ang iyong pera at umalis. Boss, 2 skewer. At ilang mga pumla ng gulay. Hindi. Hindi ito ibebenta ng pamilya Shen. Sige na, young master. Si Emersha ay nag-utos ng walang paraan palabas. Lagi tayong makakaisip ng paraan. Tatay, kuya, humanap pa ng damo at plantain. Ano ang ginagawa natin sa mga tuyong damo? Bilang protective suit. Ito ay tinatawag na damo. Kalahati sa lupa, kalahati sa bukid. Baliw ka ba? Magtanim ng damo sa buhangin. Hintayin ang hangin at buhangin upang ibaon ang lahat ng ito. Parating na ang hangin. Bilisan mo, mahuli mo ako. Ang puno ng pera ko. Protektahan mo ako. Himala. Ito ay isang himala.
Kahit na ang hangin at buhangin ay maaaring harangan. Miss Shen, mangyaring turuan kami ng mga kasanayan sa pagharang ng buhangin. Ayaw naming mamatay sa gutom. Tiyo Amutay, tuturuan kita kung paano humarang ng buhangin. Sama-sama nating babantayan ang larangang ito sa hinaharap. Master San, hindi nawasak ang lupain ng pamilya Shen. Nagtakbuhan ang mga taga-nayon para magmakaawa sa kanya. Nakakainis. Nakita ko kung sino ang maglakas loob na matuto. Ano ito? Miss, ito na ang huling pagkain para sa aming pamilya. Mangyaring kunin ito bilang isang puno upang itanim ang lupa. Miss, magpakabait ka. 3 araw nang hindi kumakain ang apo ko. Hanggat natututo siyang magtanim ng pagkain, pwede siyang maging kabayo mo. Bumangon ka, bumangon ka. Itago mo ang pagkain. Ayokong kunin. Miss, kung hindi mo kinuha, hindi tayo babangon. Sabi ni Master San. Sino ang nangahas na matuto mula sa pamilya Shen? Ang pamilya Shen ay naglakas loob na umalis sa nayon. Pati ang pugad ay sira. Ikaw ang pinakamay kakayahan, tama ba? Ang isang dayuhang babae ay naglakas loob din na sumugod sa lupa. Hindi pa dumarating si Master San para linisin ka. Ikaw ang unang nahihirapan. Ikaw ang unang nahihirapan. Ngayon ang araw ng pagpatay. Sino ang naglakas loob na lumapit? Subukan muli. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino si Master San? Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Ang Daxing Army ng Great Wall ay nasa linya. Ang batas ng Great Wall. Ang European Union, ang mga karaniwang tao, ang nakikidigma, ang mga biktima, at ang mga refugee. Gaano karaming mga kutsilyo ang maaari mong dalhin sa iyong leg? Tumakas ka. Simula ngayon, wala nang puntos. Wala nang pagkain. Tuturuan ko ang lahat na magtanim ng pagkain. Sumunod ka sa akin. At babayaran namin ito. Kung sino man ang may problema, tulungan ang grupo. Hahayaan kitang mabuhay kung hindi ka hahayaan kitang mabuhay. San. Kukunin niya ang iyong lupain. Tuturuan kitang magtanim ng 10 ulit ng pagkain. Sundan mo ako. Ikaw ang buhay na bodhisattva. Iniligtas niya ang mga tao ng Great Wall. Ito ang tunay na puno ng yam sa Western Regions. Kasama ang mga tao. May lupa. Malapit na itong itanim. Miss! Ang ligaw na melon na ito ay maliit at makulay. Kahit aso ay hindi kumakain ito. Sino ang nagsabi na ang wild melon ay maaari lamang maging wild melon? Itinanim niya ang lupain ng mga buto ng ligaw na melon. Nawala yata siya sa isip niya. Tama si Master San. Kasing laki ng kamao ang bagay na yon. Kasing laki ng subo ng pagkain. Hayaan mo siya. Kapag nawalan siya ng lakas. Mabali ang mga putik na binti. Ang buong Western Regions ay nasa aking mga kamay. Ano ito? Tingnan mong mabuti. Tuturuan kita. Ito ay tinatawag na siegi. Malalim ang lung at masakit ang ligaw na melon. Nakatali ang 2 mahihina. Ito ay isang malakas. Mabubuhay ba ito? Depende ito sa 3 araw. Ikalat ang mga bato sa buong lugar. Huwag mag-iwan ng anumang puwang. Huwag mag-iwan ng anumang puwang. Bakit ka nagkakalat ng mga bato? Ang mga bato ay mainit sa araw. Mabagal silang kumakalat sa gabi. Malaki ang pagkakaiba ng temperatura. Tandaan, mas malaki ang pagkakaiba ng temperatura. Mas matamis ang lung. Uminom ng tubig. Huwag mong basain ang sarili mo. Walang sinuman ang maaaring kumuha ng iyong trabaho. Diyos ko. 1 buwan na lang. Ang mga dahon ay mas makapal kaysa sa aking balat. Miss! Tingnan mo. Ito ang pinakamasarap na lung sa pamilya ni Master San. Ito ay mas malaki kaysa sa iba. Ang sweet naman. Ang sweet naman. Ito ay matamis sa kaibuturan. 40 taon na akong hindi nakakakain ng ganyang katamtamang lung. Ano ang iniisip mo? Sa isang magandang lung, ano ang iniisip mo? Kailangan kong hayaan itong lung. Ihahatid sa taong makakapagtakda ng presyo. Master Hu. Naalala ko sinabi mo na ang hukuman ay nakikipagkumpetensya para sa isang tribute bawat taon. Gusto ko itong lung na nasa langit. Kaninong babae ito? Naglakas loob siyang pumunta sa lung para sa isang sirang lung. Hindi ba ito ang babae mula sa pamilya? Nandito din siya. Yung lung. Sinulat pa niya ito para kay Zuzu. Master San. Hindi ka nagsulat ng sarili mong seleksyon ng lung. Maaari ko bang hawakan ng jade? Babae. Umalis ka na dito dali. Huwag kang mahiya. Huli na para umiyak. Magsimula na tayo. Master San, halika muna dito. Ang sweet naman. Ang lung talaga.
Ito ay top-notch. Narinig mo ba yun? Top-notch. Ito ang puwang. Okay, sir. Huwag mag-aksaya ng oras sa pagtingin sa kanyang Order na lang basura. tayo. Huwag mag-alala tungkol sa kariton ng ligaw na lung. Sir, Kung hindi mo pipiliin ang lung, matatanggal ka. Sino ang nagtakda ng mga patakaran? Pagkatapos ay pinutol mo ito ng mabilis. Huwag mag-aksaya ng oras. Diyos ko. Ang lung na ito ay mas malaki kaysa sa ulo ng tao. Sir, pakiusap. Napakatamis nitong lung. Lahat subukan ito. Ang sarap. Bahala na lahat sa bibig mo. Diyos ko. Ang sarap sa puso. Ito ang lung. Ano ang ibig sabihin ng bagay na yon, Master San? Ito ay isang winter gourd. Ikaw. Dapat may ginawa ka. May ginawa ako. Master San. Hindi pa natutuyo ang honey water sa lung. Gusto mo bang subukan ito? Sir. Natikman ito ng mga sundalo. Pinili nilang lahat ang lung. Pakitikim ito sa iyong sarili. Ang sarap. Sino ang nagtanim nito? Nag-utos na ang guardian na ang honey gourd ng pamilya Shen ay may mahusay na kalidad. Mula ngayon, ito ang magiging opisyal na pagpili ng lung. Pipiliin ang lung sa pamilya siya. Shen Qingzai. Maghintay ka at tingnan. Sinabi ni Master San na susunugin ang lahat. Wala siyang iiwan na lung. Inalagaan ni Master San ang relasyon ng pamilya ang makakaalam sa atin. Hanggang sa sumikat ang araw. Narito sila. 1 dosena lang kami. 1 dosena lang tayo. Papasukin sila. Hindi sila makakatakas kung mapupunta sila sa bulsa. May mga bitad. May mga bitad. Bumalik ka at gumawa ng apoy. Sinira mo ang pampublikong hardin ng korte. Dapat kang parusahan ng mahigpit ayon sa batas ng Great Wall. Ibaba mo silang lahat. Matagal mo nang alam. Alam ko noong lumabas ka. Bumalik ka at sabihin kay Master San na hindi madaling makatakas sa kulungan. Aayusin ng gobyerno ang score sa kanya. Ang pagtatapat ng mga taong ito ngayong gabi ay sapat na upang basahin ang aklat ni Master San. Pagkatapos ay hulaan. Ipapadala ko ang pag-amin at ebidensya sa pamilya Duhu bukas. Master San sa pagkakataong ito. General Ho, ang pamilya Duhu ay naglabas ng isang agarang utos. Ano ang mali? Tumakas si Master San. Si Wei, si Master San ay tumakas. Walang tao sa bahay. Maaari siyang tumakas, ngunit hindi siya makatakas. Ipasa ang order. Isara ang lahat ng mga kabaong. 500 tiles ng ginto. Sapat na ba? Simple. Simple. Simula ngayon, walang sinuman ang pinapayagang kumuha ng melon mula sa pamilya Shen. Kung sino man ang kumuha nito ay kabiguan na makasama ang pamilya ko. Miss Shen, huli na. Walang handang kunin ang aming mga paninda. Pumunta lahat. Walang natira. Walang natira. Ano ang dapat nating gawin? Wala sa swerte si Master San. Sinabi ng lahat na atras sila. Paano ito magiging napakasama? Bakit ka ba nagpapanik? Hindi kinukuha ng business team ang mga kalakal namin. Pagkatapos ay grupo natin ang sarili nating pangkat ng negosyo. Wala kaming kamelyo at kabayo. Anong grupo? Ate, hindi ganoon kadali ang paggrupo ng mga business team. May ideya ako tungkol sa footwork. Sumunod ka sa akin. Ate, bakit ka nakatingin sa kanila? Kuya, paparating na ang footwork. Sa tingin mo hindi? Gusto kong sila ang maging pinakamakapangyarihang escort sa Western Regions. Miss, nandito ka para sumuko, tama? Kami ay may kapansanan, hindi mga aso. Hindi kami nangangagat, kumakain kami. Go, go, go. Kung may darating na malaking soro para magnegosyo, gawin mo kaming huwaran. Sinong nagsabing sumuko? Puting papel, itim na salita. Tael sa 1 buwan. Tael sa 1 buwan. Kumain kami at nabubuhay. Mayaman tayo sa pagtatapos ng taon. 3 tile? Sa tingin mo kami ay tanga? Ano gusto mo? Ayoko ng hirap, ayokong buksan ang pinto. Gusto ko ang mga sundalo ng daang labanan ng Great Wall. Nagbuhos ka ng dugo at mga bali ng buto para sa korte. Ngayon, wala nang pakialam ang korte sa'yo. Pakialam ko. Anong pakialam mo?
Ni hindi natin mahawakan ang kutsilyo. Sinong may sabing hindi natin mahawakan? Reformahin ang lotus at ang palaso. Isang kamay sa tupa, isang kamay sa manok. 5 daliri sa 30 hakbang. Idinisenyo ko ito para sa'yo. Magagawa ba ito ng isang kamay? Malalaman mo kung kaya mo. Lahat, hindi ka natakot sa kamatayan sa larangan ng digmaan. Ano ang kinakatakutan mo ngayon? Walang silbi ang matakot sa buhay. Gusto kong ayusin ang escort team para pangapangkat ng kalakalan. Kailangan ko ng taong maglakas loob na makipaglaban sa kanila. Kailangan talaga kita. Miss Shen, ibigay mo sa akin ang kontrata. Ilang hindi inaasahang bagay ang kaya niyang gawin. Hufe, dumiretso sa Central Plains. Shen Qingzai, Shen Qingzai. 3 araw na kitang hinihintay. Dahil lang sa'yo, naglakas loob kang tumakas. Basagin mo ako ng suntok ng melon. Wala akong iwan. Pumunta ka. Narito na ang passage ng Gobernador's Office. Ang mga pumipigil sa mga nasugatan ay papatayin. Huwag mong gamitin ang Gobernador's Office para makontrol ng Gobernador's Office ang kalsadang ito. Bigyan mo ako ng daan. Kung sino man ang umatras ng isang hakbang, babarilin ko siya. Maghintay ka. Mga kapatid, tahan na. Hindi na makatagal. Papatayin ko kayong lahat. Nandito na ang militar. Ibaba mo silang lahat. Mga kapatid, dumating na ang mga pampalakas. Nandito na ang militar. Maningil sa akin. General Hu, ako. Ano? Nasa oras si General Hu. Huwag kumuha ng lason sa buhay sa susunod. Tara na. Ano ang amoy na ito? Nabuhay ako sa loob ng 30 taon at hindi kailanman nakaamoy ng ganoong mabangong melon. Matamis. Sobrang sweet. Kukunin ko lahat ng melon. Bakit kailangan mong kunin ang lahat ng melon? Kunin ang doble. Kunin ang triple. Iwan mo ako sa kalahati. Mga kapatid, sulit ang ating buhay. Ito ay sale. Ibebenta ko ito ng 1 sentimos. Bumili ng isa at magpadala ng isa. Ikaw ay isang tanga. Niloko mo ako last year para bumili ng bulok. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Maghintay para sa mga paninda ng Shen family. Yan ang tinatawag nilang konsensya. Bumalik na ang pamilya Shen. Bumalik na ang buong pamilya. Wala nang buto ng melon. Ilang taon na ang lumipas. Ang mga bagay sa kanluran ay tuluyang nabili. Simula ngayon, magbubukas na ang tindahan para sa pagbili. Ang melon, bulak at butil ng mga taga-nayon ay ibebenta sa 20% ng presyo sa pamilihan. 20% ng presyo sa merkado. Ang presyo sa merkado ay 30% pababa bawat taon. Nagnenegosyo lang ako sa isang patakaran. Ibebenta ko ang mga kalakal sa magandang presyo. Hindi ako utang kahit 1 sentimo. Miss Shen, isa kang buhay na bodhisattva. Huwag kang lumuhod. Magtutulungan tayo sa hinaharap, hindi ahas. Tingnan mo ito. 50% upa. Kapangyarihan ang ludagol na iligtas ang Yuhuan-san. 10 taon na nila kaming ginagamit bilang mga toro. Baliw ka ba? Hindi pa nag-expire ang kontrata. Babayaran kita. Si Emersha ay nasa kulungan. Ano ang gusto mo sa akin? Emersha. Ang iyong utang na may mataas na interes na daan-daang libong tiles ay nag-expire. Ang may utang ay pinaalis na sa opisina. Ang mga pondo ay naputol. Ang lahat ng mga ari-arian ay selyado na. Impossible. Ang aking pamilya ay nasa negosyo sa loob ng 30 taon. Oh, tama. Naubusan ng pera ang lahat ng iyong tindahan ngayon. Wala sa kanila ang natira. Nanalo ka. Inaamin ko. Tumigil ka. Sa tingin mo matatalo mo ako? Binabantayan ka ng business meeting ng lungsod. Marami silang pera. Natatakot ako na ang iyong hinaharap na landas ay magiging isang hakbang sa maling direksyon. Ilagay ang kabayo sa ibabaw. Isa-isa. Masyadong marupok ang negosyo ng prutas. Pahinga lang ang mga tao sa kabisera. Puputulin natin ang butil. Ano ang gusto mong gawin? Ibenta ang disyerto. At palagyin ang puti. Bulaklak ng bulak. Ang mga tao sa malaking slide ay namamatay tuwing taglamig.
Ang sinumang kumokontrol sa bulaklak ng bulak ay siyang kumokontrol sa buhay. Gusto kong magsuot ng western cotton na damit ang buong malaking slide. Cheers! Lady Shen. Hindi man lang nagtatanim ng damo ang lugar na ito. Kaya mo ba talagang palagin ang mga bagay? Ang ibabaw ay buhangin. Ang ilalim ay kayamanan. Ang tubig na natutunaw ng Snow Mountain ay dumadaloy mula sa lupa. Ang lugar na ito ay pinakaangkop para sa paglaki ng puting koton. 30 cent kada tao araw-araw. Pagkatapos ng ani. May phoenix. Oh. Isa 0,000. Nandito kami sa disyerto na lupain. Kailan sinabi ng korte na ito ay walang laman? Ito ay malinaw na isang pagnanakaw, masyadong maraming pera, dapat kinuha ko. Sabi ng bagong gobernador, ito ay isang buong taon na utang, hindi mo ito magagawa. Bakit natin kukunin ang lupang binigay natin? Labanan sila. Ikaw ay laban. Huwag magbayad, bawiin agad ang lupa. Ang lahat ng mga tao ay naaresto sa kulungan. Ibaba mo ito para sa akin. Miss, bubuli sila sa pintuan ng bahay. Kung sino man ang gumawa nito ngayon. Kung sino man ang nagbibigay sa kanila ng leksyon. 10 item. 10 araw. Isa 0,000. Wala pang 1 litro. Ay seal lang ang numero ng iyong negosyo. 3 daliri. Miss Chai. Hindi tayo makakakuha ng 10,000 tiles. 4 na taon. 5 lang. Subukan mong mabuti. Natatakot akong tumingin sa malayo. Sino ang naglalaro? Western Military Army Defense Map. Ang mabibigat na bulak ay makapagliligtas ng milyon-milyong sundalo. Iginuhit mo ito buong gabi. Ang mabigat na bulak ay hindi para kumita ng pera. Ang cotton at cotton ay nakakatipid ng milyon-milyong sundalo. Ang panukalang batas na ito, magtutuos ang emperador. Kung ang bagay na ito ay ipinadala sa kulungan, ang buwis sa bahay ng gobernador ay hindi dapat banggitin. Ang problema ay, titigil na ang gobernador. Ipapadala ko ang gobernador sa kabisera ng mag-isa. Pumunta ka sa kabisera, sasamantalahin ka ng gobernador na hindi mo naulit, kaya kailangan kong magmadali. Maghintay ka. Sa loob ng 15 araw, ibabalik ko ang Imperial Edict. 800 milyon ng emergency. Ipadala lamang ang Ministry ng Digmaan ng kabisera. Hindi pwede sa kalsada kahit saglit. Hindi maganda. Nandito na si Governor. Nandito na ang deadline na ibinigay ko sa iyo. 10,000 tile ng pila, wala akong nakitang copper plate. Sir, kakalabas lang ng taon, magkakaroon ng ani sa Taglagas. Hindi mababa ang buwis sa lungsod. Pagkatapos ng Taglagas, hindi ako makapaghintay. Huwag magbayad. Sunugin ang lupang ito sa akin ngayon. Ito ang aming kalahating taon na pagsusumikap. Pagpalain ka ng Diyos. Paano? Nasaan ang iyong young master na si Ho? Bakit hindi ka pumunta at iligtas ka? Ang lakas ng loob mong sirain si Kinao. Kailangan kong magsumbong sa korte. Hayaan kang maparusahan. Pananakot mo sa akin. Ikaw ay isang sibilyan. Sino ang sumusuporta sa iyo? $800 milyon ng emergency. Ministry ng Digmaan, ang sulat ng ministro. Ang 6 na departamento ng pamilya. Kung ano ang nakasulat dito. Espesyal na batch ng mga larangan ng pagsubok. Ang Ministry of War ang namamahala sa tax exemption. Walang buwis. Dahil ang Ministry ng Digmaan ay susundin may mga utos. Magaling si Miss Shen. Salamat sa iyong pag-unawa, Gobernador. Itatanim kong mabuti ang bukid na ito. Napaka-considerate talaga ni Governor. Ilipat ang lahat ng mga bantay sa lungsod. Mga kapatid, ang cotton field ng pamilya Shen ay isa na ngayong piraso ng taba. Tara na at kumita tayo. Gobernador, ilipat ang pangunahing puwersa sa oras na ito kung sasamantalahin ng mga bandido ang sitwasyon. Attack ang cotton field. Paano dapat protektahan ng mga tao ang kanilang sarili? Junior Hu. Nakatanggap ako ng isang lihim na ulat. Natagpuan ng North ang pangunahing puwersa ng mga bandido. Dapat tumutok sa puwersa. Tungkol naman sa bulak na ito, si Junior Hu ay matapang at walang takot. Iwanan mo at ang dose-dose ng mga kapatid na ito upang bantayan. Napakagaan ng loob ko. Itinakda. Nandito na ang mga bandido. Protektahan ang cotton field. Sira na ang bulak. Lahat ay dapat mamatay sa gutom.
Protektahan ang cotton field. Lumaban sa kabayo. Protektahan ang cotton field. Protektahan ang pamilya. Gusto din ng grupo ng mga putik na paa na humarang sa daraanan ko. Bigyan mo ako ng bayad. Ang hanay ng usok ng tubig ng hangin ni Khan. Ano ang pakiramdam? Boss, paano naging buhay na kabayo? Ito ay nakatanim, walang laman ang lahat sa ilalim ng lupa. Ano ang kinakatakutan mo? Bumaba kayong lahat sa kabayo at lumaban. Putulin ang batang babae na yon. Bilisan mo at patayin mo siya. Paano ka naging masungit? Tatawagan kita ulit ngayon. Itaas ang alipin. Shoot! Sumuko ng hindi pumatay. Sumusuko tayo ng hindi pumapatay. Naman, hindi ka sapat na matapang para magnakaw ng mga probisyon ng militar. Umaatras na pala ang gobernador. Nakipagsabuatan ang gobernador sa mga bandido. Ito ay parusang kamatayan dahil sa pakikipagsabuatan sa kalaban para gusto niyang putulin ang landas namin. Tapos binaliktad ko yung bottom card niya. Oras na para lumaban. Miss Shen, tingnan mo. Itong puti. Iniutos ng gobernador na ang bulak ay isang mahalagang supply ng militar. Simula ngayon, ipapadala na ang opisyal sa opisyal. Ang tanging paraan ay upang mapunit ang supply ng militar. Hindi sold out ang cotton na ito. Ano ang ipinagpalit natin sa pagkain? Hindi ba't ito ang magpapagutom sa atin sa gutom? Mabilis talaga ang gobernador. Natalo lang ang mga bandido. Siya ay dumating upang pagnakawan ito mismo. Harangan ang bulak. Pagkatapos ay ginawa kong tela ang bulak. Miss Shen, bakit mas malaki ang gilingan na ito kaysa karaniwan? May 3 pako. Ito ay hindi isang gilingan. Ito ay isang rock climbing tree na maaaring masira ang block. Diyos ko. Itong pagpikit ng mata. Ito ay kalahating oras na higit pa kaysa sa aking karaniwang gilingan. Kaya nitong gawin ang trabaho ng 3 tao ng mag-isa. Dahil hindi maalis ang bulak. Pagkatapos ay gawin na lang natin ang bulak. Kakasimula pa lang ng magandang palabas. Nakikinig ang lahat. Si sister-in-law na si Liu ang may pananagutan sa una. Ang gitna ay responsable para sa koton, ang iba ay sumunod sa akin sa weaving machine. Ito ay mabuti. Wow, wala pa akong nakikitang ganyan kalawak na tela. Malambot at makapal. Ito ay mas mahusay kaysa sa seda sa Jiangnan. Ito ay tinatawag na long-lasting cotton cloth. Ipasa ang mensahe. Magkunwaring inaalala ang sama ng loob. Magsumikap. Magsimulang kumita mula ngayon. Master Shen. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera sa buhay ko. Akala ko mabubulok na yung bulak sa tiyan ko. Hindi na ibabalik ang dugo. Salamat kay Miss Shen. Si Miss Shen ang ating buhay na badha. Hanggat ang lahat ay hindi nag-aalala tungkol sa kalsada. Kasama si King Zi. Magkaroon ng magandang araw sa hinaharap. Ang may-ari. Kung hilahin natin ang telang ito sa Central Plains para ibenta, ang presyo ay maaaring maging 10 beses na higit. Marami ng mga ngalakal dyan. Humingi ako ng paninda. Wala ka talagang planong ibenta ang mga ito. Ngayon si Lulu ay tinatakan na ng gobernador. Ang mga ordinaryong pangkat ng negosyo ay hindi makakalabas dito. Maaari nitong harangan ang ruta ng kalakalan sa lambak. Ngunit hindi nito mapipigilan ang bituin ng kampo ng militar. Lahat ng sasakyan. Hindi kami pumunta sa gate. Direktang ipinadala sa kampo ng hangganan. Sabihin lang na ito ang ating mga tao sa kanluran. Mag-donate sa mga sundalo sa gilid ng hangganan. Ang budget. Gusto kong makita. Gobernador ng gobernador ay hindi mangahas. Isang bagay na ipapadala sa kampo ng militar. Ang may-ari. Hikayatin ko ang lahat na mag-impake. Umorder. Wala dito ang mga damit pang taglamig ng gobyerno. Hindi matamaan ng kabayo. Kailangan nating mamatay sa freeze dito. Nakakonekta na ako sa 3. Natitiklop upang humimok para sa mga damit na cotton. Ngunit ang Ministry ng Digmaan ay palaging nagsasabi na ang pambansang kabangyaman ang lahat ng mga fold ay pababa. Mangyaring ipaalam. Ang pinsala ni West Shen. Nagpapasalamat ako sa mga sundalo sa kanilang pagsusumikap. Dumating ako upang ipadala ang mga damit na pangtaglamig sa hukbo. Mga kapatid. Buksan ang kahon. Mga damit sa taglamig. Ang init talaga ng damit na ito. Kaysa sa ipinadala ng korte noong nakaraang taon. Ang mga damit ng pugon ay mainit-init. Hindi ako ma-freeze to death.
Kasama ang 100,000 sundalo sa kanluran, alaala sa puso. Seryoso si General. Hindi protektahan ng mga sundalo ang bansa. Ginawa lang namin ang aming makakaya, sa tunay na puso at tunay na damdamin. May 100,000 koto na damit, palitan ng 100,000 sundalo. Singzai. Hindi mo lang nailigtas ang mga sundalo sa larong ito. Binigyan din ng pagkakataon ang pamilya Shen na mamatay. Bastard. Ang pamilya Shen ay hindi namatay sa kanluran. Sa halip, ginamit ko ang hindi kilalang koton. Bumili ng 100,000 bagong puso mula sa mga gwardiya sa nakaraan. Alam mo ba na mayroong isang tao sa Western Army? Nagalit ang punong ministro at pumunta ang hukbo ng Qin. Ang krimen ng sakit ng multo ng Z2 ay nabuklod. Sa sandaling malutas ang kaso, maaaring tuluyan na siyang nasa problema. Ipasa ang aking sikretong order. Hayaang baliktarin ng Dali Temple ang ayos. Ipadala kaagad ang hukbo ng Qin. Hindi pwedeng mabuhay ang bruhang ito sa taglamig na ito. Ang utos ng imperial. Ang taksil na si Shen Qingzi ay tumanggap ng utos. Halika. Isara ang lugar na ito. Huwag hayaan ang isang lumipad. Shen Qingzai. Gumawa ka ng mga gamit pang militar ng pribado. Lihim na nakipagsabuatan sa mga gwardiya sa hangganan. Bukod dito, lihim na pakikipag-usap sa mga dayuhang kaaway sa rebelde. Ito ang bakal na ebidensya na makikita sa peke. Alam mo ang krimen. Kalokohan. Ginawa mo ito. Binigyan kami ni Miss Shen ng pagkain. Bigyan ng damit ang mga gwardiya sa hangganan. Kung siya ay nagre-rebelde, walang mabubuting tao sa mundo. Pagkukunwari. Yumin. Tumahimik ka. Lakas ng loob na tumawa ulit. Mapanghimagsik at pumatay. Nakita ko kung sino ang naglakas loob na hawakan siya. Who would you? Gusto mo bang magrebelde? Ito ang utos ng emperador. Would you? Huwag maging impulsive, Qingzai. Ang dating ministro ay isang taong perpekto. Kapag nakapasok ka sa kanilang mga kamay, hindi ka na mabubuhay. Ngayon ito ay isang krimen ng paghihimagsik. Matalino ka. Dalhin mo sa kulungan. 53 gramo sa 3 araw. Parusahan on the spot. Mga minamahal na kababayan. Malinaw ang batas ng Great Wall. Ang malinaw na tao ay malinaw. Ako, si Shen Qingzi, ay walang kasalanan. Ang hustisya ay nasa puso. Qingzai. Maghintay ka. Makikipag-ugnayan ako kaagad kay General Tsu. Hilingin sa kanya na tulungan tayo. Ilabas ka sa kabaong sa kanluran para tulungan ang bansa. Would you? Hindi. Kapag nagsimula ng lumaban ang mga gwardiya sa hangganan, ito ay isang kudeta ng militar. Walang dahilan si punong ministro Li Zhengqiu para patayin si General Tsu. Hindi tayo mahuhulog sa bitag niya. Ngunit pagkatapos ng 3 araw ay ang araw ng pagpapatupad. Pinapanood kitang mamatay. Tumataya ako. Pumusta ako sa 100,000 koton na damit at sa gobernador. Ang bulak at sipon ni General Tsu. Ililigtas niya ang malaking halaga ng pera ng militar. Direktang ipasa ang laban ng militar sa emperador. Ang emperador ay hindi tanga. Kung ikukumpara sa mga salita ni punong ministro Li, mas pinapahalagahan niya ang katatagan ng hangganan at ang walang laman na imbakan ng pambansang kaban hanggat nasa kulungan ng banner. Dapat suriin ng Dali Temple ang kasong ito. Sige, tataya ako sayo. Qingzai, kung may mali, sa daan patungo sa imperial na kapangyarihan, wala akong desisyon na buksan ang daan sa harap mo. 53 gramo sa 3 araw. Gumising ka na. Inosente. Walang kasalanan si Miss Shen. Si Miss Shen ay mabuting tao. Si Miss Shen ay mabuting tao. Sino ang nangahas na hawakan ang buhay ng 100,000 sundalo sa aking Western regions? Baliktad ang lahat. Ano ang ginagawa ng mga Hapons? Bilisan mo i-chop mo ako. Bilisan mo i-chop mo ako. Bilisan mo i-chop mo ako. Narito na ang imperial na kautusan. Iwanan ng isang tao sa ilalim ng kutsilyo. Buksan ang iyong mga mata at makakita ng malinaw. Ito ang imperial na kautusan na personal na inihanda ng emperador. Personal na lagda ng Dali Temple. Muling suriin ang utos. Paano ito posible? Ang emperador ay matalino. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang emperador. Naligtas si Miss Shen. May utos ang kanyang kamahalan. Nilinag ni Shen Qingzi ang pangmatagalang bulak. Lutasin ang problema ng 100,000 sundalo sa ating mga dahwa. Ito ay isang malaking kontribusyon sa mga tao ng Li. Ikaw naman. Nakipagsabuatan sa mga bandido para magnakaw ng mga suplay ng militar at kwadro sa mga Ipasa ang utos ng emperador. Agad itong ibinaba at ipinasok sa sasakyan. Ipadala ito sa kabisera upang tanungin. Iligtas mo ako.
It's none of our business. Ang lahat ng ito ay iniutos ni Punong Ministro Lee. Si Punong Ministro Lee ang gustong pumatay sa pamilya Shen. King Z, ayos ka lang. Nanalo kami. Gaya ng inaasahan, si Prime Minister Lee na naman. Pagkatapos ay turn ko na para lumaban. Ipasa ang kautusan. Mula ngayon, ang batas laban sa katiwalian ay nasa ilalim ng aking pagsusuri. Putulin ang lahat ng supply at demand mula sa pamilyang Lee at mga kaugnay nitong mga ngalakal sa kabisera. Naiintindihan ko. Oras na para pigilan ang mga western style na aswang na ito sa kabisera. Hayaang matikman nila ang lasa ng paghiwa ng pagkain. Tindera. Yung long-lasting cotton cloth na in-order ko last month. At hamigwa at alak ng ubas. Bakit wala? Madam, pasensya na po talaga. Biglang nagsara ang negosyo ng Western Region. Ngayon ang buong kabisera ay walang stock. Master, lahat ng mga tindahan sa kabisera, maging ang mga mahalika sa palasyo ay hinihimok tayong maghatid. Maaga naming natanggap ang deposito. Ngayon hindi namin makuha ang naharap tayo sa 10 beses na default. Ang mga pondo sa account ay mapuputol. Ano ba ang kinakatakutan mo? Kung hindi ibibigay ng Western Region, wala bang bulak sa ibang lugar? Punong Ministro Lee. Ito ay bulak na kakalipat ko lang mula sa Jiangnan. Nakikita mo, bastard. Paano mapapalitan ng ganitong uri ng mga bulok na kalakal ang pamatagalang bulak sa kanlurang rehiyon? Ang mga mapiling opisyal ay makikita ito sa isang sulyap. Shen King Z ang asong ito. Ito ay masisira ang aking pundasyon. Tindera. Maghanda ng magandang regalo. Hayaang pumunta kaagad ang Young Master sa kanlurang rehiyon. Para magkaroon ng kapayapaan, ang pamilyang Lee sa kabisera ay espesyal na inihanda upang makilala si Miss Shen. Mangyaring buksan ang pinto nang hindi isinasaalang-alang ang pera. Miss Shen, nasaktan kita noon. Sabi ng tatay ko. Hanggat handa si Miss Shen na ibalik ang mga paninda sa pamilya Lee. Ang presyo ay maaaring buksan sa kalooban. Young Master Lai. Ang mga ginto at pilak na alahas. Natatakot ako na ito ang pangalan at katanyagan ng katiwalian ni Punong Ministro Lee sa korte nitong mga taon. Gamitin ang ganitong uri ng dirty money para suhulan ako. Marumi ako. Makinig ka. Ayoko ng pera. Gusto ko ng katotohanan na ang pamilya mo ay nakipagsabuatan sa isang tagalabas. Ang katotohanan na bumalangkas sa buong pamilya Shen. Hindi ka kumakain at umiinom, kumakain ka at umiinom. Tapos pumunta ka sa underground para magtanong ng totoo. Halika sa akin. King Zai. Gusto ko nang mamatay. Baliw. Ayaw mo pang mamatay para sa babaeng ito. Kung nasaktan mo ang kanyang pamilya, papatayin kita kung pupunta ka sa langit. Iwanan ang bibig ng apoy. Dalhin siya sa bilangguan para sa mahigpit na interogasyon. Kinikilala mo ba ito? Ito ay mula sa Ministry of Revenue. Impossible. Nawasak ang bagay na ito noon. Ito ang ebidensya na nakipagsabuatan ang tatay mo sa Ministry of Revenue para i-frame ang buong pamilya Shen. Sa pamamagitan nito, bilang karagdagan sa ebidensya na bumili ka ng pagpatay ngayon, tiyak na malalaman ng Court of Justice ang katotohanan. Master Lai, bumalik ka sa iyong kabisera. Huwag nang muling tumuntong sa kanlurang bahagi. Baliw. Mayroon kang ebidensya mula sa taong yon. Ipasa ang aking order. Mula ngayon, tanggalin ang lahat ng mga banner ng mga manlalaro at intelligence ng militar na ipinadala sa kabisera. Narinig ko na ang mga banner sa labas ng hangganan ay puspusan na kamakailan. Gagamitin ko ang hukbo ng kalaban sa pagkakataong ito. Hayaang mamatay sila sa kanluran. May usok. Ito ay hukbo ng kalaban. Dumating na ang kalaban. Nakuha na ng hukbo ng kaaway ang mahigit 30,000 banner. At ang pangunahing hukbo ng ating lungsod ay nawalan ng higit sa 5,000 katao. Mayroon bang anumang balita tungkol sa liham na ipinadala sa mga manlalaro ng kabisera? Naputol ang isang labanan. Ang mga banner ay kinuha ng Ministry of Revenue. Gagamitin ni Lixiang ang espada ng kalaban para pumatay. Dahil walang paraan para umatras, mananatili ako sa unang linya ng tarangkahan upang mabuhay kasama ang kanluran, mga kapwa mamamayan. Iniwan kami ng korte. Ngunit ang kanluran ay ang aming tahanan. Ang aming mga magulang at mga anak ay nasa lungsod. Ngayon ako, si Shen King Z, ay gagawin ang aking makakaya upang kumalap ng pangkat na anti-kaaway. Paano kung walang reinforcements sa korte? Binibigyan kami ni Miss Shen ng dignidad at init. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na ito ngayon. Hindi atras ang emperador. Protektahan ang sariling bayan. Ang lahat ng mga tao ay umatras sa ilalim ng daanan ng Kailjian. Gamit ang underground network. Ang mga bato ng lungsod, gumugulong na kahoy at malinaw na tubig. Patuloy na ipinadala sa mga pader ng lungsod.
Ang mga anak ni Dahua. Sa likod. Ang ating tinubuang bayan. Patayin ang kalaban. Patayin. Tumayo at bantayan ang gate. Huwag kailanman papasukin ang isang kaaway. Okay. Bastard ka. Bumaba ka kasama ko. Magpadala ng order. Abutin ang pulang araw. Sunugin ang lahat ng cotton field sa labas ng lungsod. Sa abo. Simulan ng apoy. Simulan ng apoy. Patayin. Itaboy sila pababa. Tulong. Ang mga sundalo ng Dahua. Ang mga tao sa kanluran. Wala na tayong paraan pabalik. Hindi atras si Dahua. Labanan hanggang dulo. Labanan ang mga taong ito. Lumaban. Protektahan ang sariling bayan. Patayin. Basagin ang lungsod. Ibaba ang kanluran. Patayin. Handa na ang hukbong bayan. Mga kawal, buksan niyo ang tarangkahan ng lungsod. Atake sa akin. Nanalo kami. Nanalo kami. Magsumbong sa Crown Prince. May utos ang kanyang kamahalan. Magpadala ng agarang mensahe sa Crown Prince at Shenjiang. Matatanggap ko ang order. King Zhai. Ang daan patungo sa kabisera. Dapat ay lubhang mapanganib. Ama, huwag kang mag-alala. Ang mga taong dapat matakot ngayon. Sila ay Miss Shen. Ito ang lagda ng 100,000 katao ng kanluran. Ang iyong biyaya. Tayong mga taga-kanluran ay hindi malilimutan. Okay. Hintayin mo akong bumalik. King Zhai. Ang labanang ito. Ipaglalaban kita hanggang dulo. Okay. Li Xiang. Nandito ako para makuha ang hustisya. Nandito na ang Crown Prince, Miss Shen. Siya ay talagang buhay at bumalik. Kamahalan, imbestigahan mo. Shen Jiang at Shen Qingbi. Nakikipag-away sila sa kanluran. Sinusubukan nilang i-frame ang Crown Prince. Mayroon akong matibay na ebidensya. Siya ang nakipagsabuatan sa kalaban at sinubukang magrebelde. Hindi ko gagawin. Hindi babae ang babaeng ito. Siya ay isang babae. Siya ay isang babae. Siya ay isang babae. Babae ang Crown Prince. Mayroon akong matibay na ebidensya. Siya ang nakipagsabuatan sa kalaban at sinubukang magrebelde. Hindi ko gagawin. Napaka-ambisyosa ng babaeng ito. Hindi siya maaaring itago. Pakisabi sa akin. Hindi para patayin ang babaeng ito. Hindi sapat para makuha ang atensyon ng mga tao. Hindi sapat para ayusin ang bansa. How dare you? Namatay ka agad. At maglakas loob kang tumawa sa Golden Wheel Palace. Tinatawanan kita dahil sa iyong krimen. Pero hindi ko alam. Kamahalan. Mangyaring payagan akong ilabas ang ebidensya. Naaprubahan. Ilabas mo. Kamahalan. Ito ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Prime Minister Lee sa mga bandido, korupsyon sa pagtatanggol sa hangganan, at ang pagkulong sa mga bilanggo. At ang dugo ng libu-libong tao sa kanluran. Para idemanda si Punong Ministro Lee, pakipakita ang iyong mukha. Mabuti. Mabuting Punong Ministro. Magandang mahusay na Viceroy ng Chino. Korupsyon sa pondo ng militar, at ang utang ng Disaster Relief Fund. Upang maalis ang tulong mula sa ibang bansa, talagang pinigil mo ang pera ng militar, nakikipagsabuatan sa kalaban para magdulot ng digmaan. Li Lianfu, ilan ang ulo mo? Magsumbong sa tatay ko. Bawat sentimo sa account. Sinuri ko sa kanluran.
Ang ebidensya ay kasing ganda ng bundok. Shen Qingzi, ikaw lang. Ikaw ang natitira sa pamilya Shen. Sinira mo ang buhay ko. Nakikita kong nag-aaway kayo. Sino ang nangahas na pumatay sa Golden Wheel Palace? Si Limin ang taksil. Ang panlilinlang sa bansa ang pinakamalaking krimen. Agad na ilagay sa bilangguan. Paparusahan ng Free Judicial Offices. Puno ng patayan. Huwag na huwag kang susuko. Ang nagkasalang si Li Jiang. Private ang party. Hinatulan ng pagkaing inchik. Collusion ng korte. Ang utos ay dapat isagawa. Kaagad. Ang langit ay nasa langit. Ang utos ng emperador. Ang pamilyang West Marquis de Yuan Shen ay na-frame ng kasamaan. Ang kawalan ng katarungan ay pinagsasabihan. Lubos akong nagsisisi. Lubos akong nagsisisi. Dahil sa kawalan ng hustisya ng pamilya Shen. Ibalik ang posisyon ni Duque de Yuan. Ibalik lahat ng pera. Sa ngayon. Shen Qingzhou, mayroon kang magandang busog at 2 kamao. Maglilingkod ako sa iyo bilang ministro ng Ministry ng Digmaan. Tulong upang ayusin ang mga gawaing militar. Pumasok sa korte bilang isang opisyal. Magiging broken bone ako. Bayaran ng korte. Hindi para bayaran ang kabaitan ng emperador. Ina, ang mga sundalo ng pamilya Shen. Ginawa ito ni King Bi. Ang pamilya namin ni Shen. Sa wakas, kinuha ko ang posisyon. Ang anak ng pamilya Shen na si Qingzi, matalino at matalino. Hindi lamang sa kanluran. Reformahin ang butil at patatagin ang likuran. Tulungan ang hukuman upang maalis ang kasamaan. Ang kredito ay nasa komunidad. Gagawin kitang Crown Princess ngayon. Ikakasal ako ngayon sa Crown Prince. Nasa langit talaga ang pamilya Shen. Hindi mo lang naibalik ang posisyon. May reyna din. Kamahalan, may sasabihin ako. Nagpapasalamat ako sa emperador. Ang kabaitan ng iyong kamahalan. Natatakot ako. Ang korona ng Phoenix ay napakailad. Hindi yung tinanong ko. Patawarin mo sana ako. Hindi matanggap ang utos ng Crown Princess. Shen Qingzai. Alam mo ba kung ano ang iyong pinag-uusapan? Kamahalan. Ilang taon na akong nasa kanluran. Nakita ko ng personal ang mga tao dahil sa tagtuyot. Ang butil ay hindi inaani. Nakita ko ang mga taong nasa hangganan dahil sa kakulangan ng pagkain. Ang hiwa ng kanluran ay kalahati pa lamang. Ang reformasyon ng mahabang mukha ay katatapos lamang. Ang mga tao doon ay naghihintay pa rin sa pagbabalik ko. Kung ang mga tao ay nakulong sa harem, isang ordinaryong babae na lang ang natitira. Kung babalik ako sa kanluran, magkakaroon ng isa pang numero ng Jiangchu ang dahwa. How dare you? Mula noong sinaunang panahon, ang mga babae ay tinuruan ng kanilang asawa bilang ang pinakamarangal na koronang prinsesa sa mundo. Ang prinsesa ng korona ay hindi pupunta sa kanluran upang kumain ng buhangin. Baliw ka. Paano ka magiging makatwiran? Mali ang sinabi ng tatay mo. Malaki ang mundo. Bakit hindi kayang bumuo ng career ang isang lalaki? Bakit hindi kayang magtayo ng bahay ang isang babae? Buong buhay ko ay nasa malawak na mundo. Wala sa harem. Ama, nasa mundo si Qingzi. Alam ko ang paghihiganti niya sa puso niya. Huwag mangahas na makulong sa personal na damdamin. Dumaan lang si Dahua sa kabuluhan sa korte. Handa akong manatili sa Beijing para tulungan ang emperador. Upang suportahan si Qingzi na pumunta sa kanluran. Makakatulog na ako ng maayos. Payagan mo ako. Mabuti, ikaw ang aking anak. Mayroon kang mabuting puso. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Aprubahan ko. Bumangon ang lahat ng tao. Ang lungsod ay dapat isaalang-alang ng mga tao. Si Tio Qingyao ay napakatalino. Upang lumikha ng isang mapayapa at maunlad na mundo kasama ng lahat ng mga tao sa kalooban ng langit. Ang utos ng emperador. Espesyal na utos kay Shen Qingzi bilang West Great Silk Farmer. Gantimpalaan si Zheng Erpin. Ang emperador ay dapat isaalang-alang ng West mga tao. West Garden ng Kabisera. Ang kapangyarihan ng tubig at kalakalan, nasaan ka? Bilang ako sa personal. Qingzai. Pumunta sa kanluran sa matataas na bundok at malayong lupain. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Hindi ako mabibigo. Qingzai. Kami ay mga bilanggo na inilabas sa kabisera. Ngayon kami ang opisyal na lumabas. Sasamahan kita sa kanluran. Ate, babantayan kita sa likod sa Beijing. Kung kailangan mo ng anuman, maaari kang bumalik anumang oras. Tatay, alis na tayo.
Nilakad ko ang kalsadang ito noon. Lagi kong pinapaalalahanan na matakot sa mga tulisan. Ngayon hindi lang kalsada ang inaayos. Maging ang kanal ng tubig ay konektado. Ang bulak na ito ay dinadala sa hangganan. Kapag ito ay nakalista, ito ay ninakawan. Master Shen, tingnan mo itong bulak. Salamat sa magsasaka ng supla na nag-ayos ng balon ng kaila. Palaki ng palaki ang aming mga cotton field. Dumoble ang pulang tubo na hinati ng mga taga-nayon ngayong taon. Mabuti. Magpadala ng maraming pulang tubo sa mga tao ng bawat tribo. Hayaan ang lahat na magkaroon ng isang magandang taon. Kamahalan. Ang magsasaka ng supla ay nagpadala ng isang magandang ulat mula sa kanluran. Sa taong ito, hindi lamang natanto ng butil ang sarili nito. Nag-abot din ng milyon-milyong itlog sa korte. Ngayon ang mga tao ng Dahua ay may maiinit na cotton na damit na isusuot sa taglamig. Mabuti. Gaya ng inaasahan kay Shen Qingzi. Silk Farmer. Magpahinga ka na. Malaki ang sandstorm. Pagod ka sa amin araw-araw. Madam. Nakatingin sa niebe sa lupa. Masaya ako. Hindi man lang pagod. Ako, si Dasinong, ang magsasaka ng seda sa kanluran, ay bumabati sa kamahalan. Nandito ako para bigyan ka ng order. Dasinong, Rice. Babae ka. Sa disyerto, binuksan mo ang labas ng Jiangnan. Binantayan ni Dahua ang buhay ng kanluran. Ang kredito ay nasa hinaharap. Ang kanluran ay naging labas ng Jiangnan. Ang mga tao ay nabubuhay at nagtatrabaho ng maligaya. Ito ang paraan upang pamahalaan ang bansa. Hindi ako maglakas loob na yumuko. Qingzai. Itong 5 taon. Namimiss kita sa lahat ng oras. Kamahalan. Ganon din ako. Bantayan mo ang korte. Binabantayan ko ang hangganan. Ito ang aming pinakamahusay na kamay. Ngayon ito ay kasing ganda ng gusto ko. Hindi ako nakulong sa harem. Ngunit bawat isa sa 2 dulo ng mundo. Gamit ang 2 kamay. Hinawakan ko itong 1,000,000 ilog ng bundok. Kamahalan. Darating ang tagsibol. Dapat akong bumalik sa kanluran upang maghasik ng tagsibol. Pumunta ka. Nasa Beijing ako. Laging nasa likod mo. Tinapakan ako ng tadhana sa putikan. Pero habang buhay ang puso, hindi tumitigil ang magkabilang kamay. Kung sa maunlad na kabisera o sa tiwangwang katabi, magagamit nating lahat ang pawis upang mamukadkad ang pinakamagandang bulaklak ng pag-asa.